Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2003 Swedish drama film na pinamagatang Evil. Spoilers ahead, watch out and take care. Ang pelikulang ito ay umiikot sa isang delinkwenteng binata na pinatalsik sa kanyang paaralan dahil sa pagiging bully niya. Ngunit sa kalaunan, binigyan siya ng kanyang ina ng huling pagkakataong makapag-aral, kaya nangako siya na sa lilipatan niyang bagong eskwelahan ay hindi na siya mambubuli pang muli. Pero hindi niya inasahan na ang kanyang dinatnang eskwelahan ay mas matindi pa pala ang pambubuli doon. Matutupad niya kaya ang kanyang pangako sa kanyang ina? Alamin natin sa pelikulang Evil. Nagsimula ang pelikula sa binatang nagngangalang Eric na binubugbog ang kanyang kaklase sa hindi malamang dahilan. Humihiyaw at nakatingin lang ang iba niyang kaklase. Walang sino man ang nagtangkang umawat dahil sa takot kay Eric na kilala sa pagiging siga sa buong eskwelahan. Sa pangyayaring ito, ipinatawag si Eric ng principal dahil hindi na nila makayanan ang delinkwenteng pag-uugali ni Eric. Bilang resulta, si Eric ay pinatalsik sa paaralan. Pag-uwi sa bahay, kailangang tanggapin ni Eric ang parusa ng kanyang stepfather para sa marahas na insidente na nagpatalsik sa kanya sa paaralan. Ang kanyang biolohikal na ina ay walang pakialam at sa halip ay hinayaan lang na parusahan si Eric upang matuto sa mga pagkakamali nito. Matapos nun, ipinakilala niya si Eric sa kaibigan nitong abogado na si Gunnar. Ibinigay ng abogado kay Eric ang kanyang business card at sinabing makipag-ugnayan sa kanya anumang oras kung siya ay masangkot muli sa anumang uri ng problema. Nakatingin lang sa business card si Eric na naguguluhan. Pagkaalis ni Gunnar, sinabi sa kanya ng kanyang ina na dismayado siya sa pagkatalsik ni Eric sa paaralan. Dagdag pa nito na in-enroll niya si Eric sa isang bagong paaralan na Stjarnsburg, isang all-boys boarding school. Inaasahan ng kanyang ina na hindi sasayangin ni Eric ang pagkakataong ito at mangakong hindi na siya mapapatalsik pang muli dahil ito na ang huli niyang pagkakataong mag-aral. Sumang-ayon si Eric at nangako sa kanyang ina na hindi niya ito bibigoin at mag-aaral na siya ng mabuti hanggang sa makapagtapos. Dumating si Eric sa bago niyang paaralan. Sa puntong ito, nakauniporme na siya ng maayos at ginupit ang kanyang buhok. Nakilala niya si Pierre, ang pinakamatalinong estudyante sa paaralan. Nag-usap sila at agad naging magkasundo dahil si Pierre ay palakaibigang tao. Kinagabihan, nagtungo sina Eric at Pierre sa bulwagan para sa hapunan. Nakilala ni Eric ang isang estudyante na nagngangalang Johan na nagsasabi sa kanya na ang bawat paaralan ay may sariling mga tradisyon at sa paaralang ito, ang bawat mag-aaral ay tinatrato ayon sa kanilang katayuan sa lipunan. Pagkasabi noon ni Johan, ang estudyante sa tabi ni Eric ay biglang tinawag ng dalawa pang estudyanteng nakaupo sa dulo ng mesa, sina Otto at Gustav. Ang estudyanteng ipinatawag nila ay nagmula sa simpleng pamilya, habang sina Otto at Gustav naman ay mga anak ng mayayamang maharlika. Sina Otto at Gustav ay malakas ang loob na kumilos anuman ang gustong gawin nila, dahil sa malaking impluwensya ng kanilang pamilya sa paaralang ito kaya hindi sila natatakot na mapatalsik sa paaralan. Bahagi din sila ng Inter-School Student Organization kung saan may kapangyarihan silang parusahan ang mga estudyante. Pagkatapos ng hapunan, niyaya ni Pierre si Eric na manigarilyo sandali. Noong una ay tumanggi si Eric dahil nangako siya sa kanyang ina na hindi na siya lalabag sa mga patakaran ng eskwelahan, pero nakumbinsi pa rin siya ni Pierre bilang pakisama, kaya nagbabala si Johan sa kanila na makakatanggap ng matinding parusa ang sino mang mahuhuling naninigarilyo. Ngunit siniguro ni Pierre kay Eric na hindi sila mahuhuli. Kinabukasan sa almusal, tinawag ni Otto at Gustav si Eric. Gusto nilang magbigay ng welcome greetings dahil si Eric ay isang transfer student at kailangang turuan ng mga tradisyon sa paaralang ito. Pero hindi lubos akalain ni Otto at Gustav nang tanggihan sila ni Eric. Dahil sa kanyang pagtanggi, si Johan ang kailangang pumesan ng kahihinatnan, kung saan sinugatan ni Otto ang ulo ni Johan, hanggang sa dinala si Johan sa medical staff para gamutin. Kinagabihan, nagpasyang pagtripan ni Otto at Gustav si Eric. Pinapunta nila si Eric sa kanilang headquarters at sinabihan na linisin ang maruruming sapatos na nakatambak sa sahig. Muli ay hindi sinunod ni Eric ang utos nila at agad na umalis. Ang inis na si Gustav ay nagtanong kay Otto kung ano ang dapat nilang gawin kay Eric. Pero mukhang wala pang interest si Otto tungkol kay Eric at sinabing huminahon muna siya at hayaan muna nila si Eric dahil bagong estudyante pa ito. Sinabi ni Eric kay Pierre ang lahat. Biglang kinabahan si Pierre at sinabi kay Eric na wag nitong susuwayin ang utos ni Otto at Gustav dahil ang mga estudyanteng sumaway sa kanila ay mapaparusahan. Si Eric,
na dating bully, ay sinabing hindi siya natatakot sa kanila. Iginiit din niya na hinding-hindi niya susundin ang lahat ng utos nila. Sa gabi, nag-iisip sina Eric at Pierre ng mga paraan upang labanan ang pambubuli ni Otto at Gustav sa paaralan ng walang karahasan. Ngunit tila mahirap itong gawin dahil mas pinipili ng mga estudyante na sundin ang utos ni Otto at Gustav kaysa magkaroon ng mga pasa sa kanilang katawan. Kinabukasan, aksidenteng nabangga ni Gustav si Eric na naglalakad sa koridor. Sinabihan ni Gustav si Eric na humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Eric dahil pakiramdam niya na hindi siya ang may kasalanan at mismong si Gustav ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Galit na galit si Gustav at hinamon si Eric na makipagsuntukan sa isang partikular na lugar mamayang gabi. Ipinaliwanag ni Pierre na hindi patas lumaban sina Otto at Gustav dahil tatawagin nito ang kanyang mga kaibigan para pagtulungan si Eric. Noong gabing iyon, tinanggap nga ni Eric ang hamon ni Gustav, ngunit pagkatapos ay sumuko din siya nang maalala niya ang pangako niya sa kanyang ina na aayusin na nito ang kanyang pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Pagkabalik sa silid, inanyayahan siya ni Pierre na manigarilyo upang maibsan ang pagod. Sa battle arena, matagal naghintay sina Otto at Gustav kay Eric pero dahil hindi ito sumipot, naisip ni Otto na marahil naduwag ng husto si Eric at tinawag siyang daga kasabay ng palakpakan ng mga estudyante. Kinabukasan, tinawag ni Otto ang mga pangalan ng mga estudyanteng kadalasang napaparusahan at sumusuway sa utos mula sa mga miyembro ng Interschool Student Organization at isa na rito si Eric. Nang si Eric ay nasa courtroom na, si Otto, bilang presidente ng Student Council, ay kinasuhan si Eric ng isang buong-buwang pagkakulong at kinailangan din siyang maghukay ng 1 metrong lalim na kanal sa paligid ng lugar ng paaralan. Kaya naghukay nga si Eric ng kanal hanggang gabi at kumain siyang mag-isa sa bulwagan dahil makakakain lang siya pagkatapos ng kanyang trabaho. Lumapit sa kanya ang isang empleyado ng kantin na si Marja. Si Marja, na mukhang may gusto kay Eric, ay sinabi na ang ugali raw ni Eric ay medyo katulad ng kanyang kapatid na ayaw magpasakop sa mga mapang abuso. Nang mag-isa siyang naninigarilyo ay biglang dumating si Marja. Sinabi ni Marja kay Eric na hindi maganda sa kalusugan ang paninigarilyo. Pagkatapos ay hinalikan at niyakap siya ni Marja ng mahigpit. Sa katunayan, parehong alam ni na Eric at Marja na mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang mga mag-aaral na magkaroon ng romantikong relasyon. Dahil pagka nalaman ito, pareho silang papatalsikin sa eskwelahan. Ngunit tila noong gabing iyon ay walang pakialam ang dalawa sa mga patakaran. Pagsapit ng Pasko, umuwi si Eric. Malugod siyang sinalubong ng kanyang ina ngunit kasalungat naman ang kanyang ama. Tanong ng stepfather niya kung bakit napakaraming parusa ang kanyang natamo na humantong pa sa kanyang pagkasuspinde. Matapat na sagot ni Eric na sinuway niya ang utos ng mga estudyanteng anak pala ng isang maharlika at makapangyarihan sa paaralan. Tugon naman ng kanyang stepfather na ang anak ng isang maharlika ay dapat purihin at sundin. Dahil masama ang report card ni Eric at marami siyang parusa sa paaralan, nakatanggap muli siya ng panibagong parusa mula sa stepfather niya. Gaya ng karaniwan, hinayaan lang ito ng kanyang ina habang nagtutugtog ng piano. Nang tapos na ang araw ng Pasko, bumalik na si Eric sa paaralan. Agad pinuntahan ni Eric si Marja dahil na-miss niya ito ng husto. Sinulit ni na Eric at Marja ang pananabik sa isa't isa sa ilalim ng puting ilaw at dilaw na buwan. Nang malaman na bumalik na sa paaralan si Eric, muling gumawa ng plano sina Otto at Gustav para pagtripan siya. Sa pagkakataong ito ay balak nilang magsaboy ng dumi habang natutulog si Eric. Ang kanilang mga plano, syempre, ay hindi kailanman nabigo. Agad na nagising sina Eric at Pierre at nilinis ang marumi nilang kwarto na winisikan nila Otto. Ngunit hindi umimik si Eric. Plano niyang maghiganti kina Otto at Gustav. Kinuha niya ang mga natirang dumi, saka palihim na pumasok sa kwarto ni Otto at iwinisik ang dumi habang mahimbing na natutulog si Otto. Kinabukasan habang nasa dining hall, sinadya ni Eric humuni ng malakas para marinig ng lahat ng estudyante. Sabi niya pa, "Naaamoy niyo ba yung mabaho?" Tapos sadyang suminghot sa kung saan-saan, hanggang sa huminto siya sa harap ni Otto na kumakain ng kanyang almusal. Pagkatapos ay sinabi ni Eric sa lahat na ang amoy ng dumi ay nagmumula kay Otto. Nang marinig ito, agad na nagalit si Otto sa paglalakas loob ni Eric na kutsain siya. Sinuntok niya si Eric sa mukha hanggang sa mabugbog siya pero hindi pa rin gumaganti si Eric dahil sa pangako niya sa kanyang ina. Nang makita ito ni Marja, agad niyang sinabihan si Otto na huminto. Dahil hindi na nila masupil si Eric, binago ni Otto at Gustav ang kanilang target, kung saan si Pierre na ngayon ang pinuntirya nila,
na laging kasama ni Eric at nag-iisang kaibigan sa paaralang ito. Tinawag ni Otto si Pierre habang nasa dining hall sila, ngunit tinanggihan ito ni Pierre dahil alam niya na wala siyang ginawang masama kay Otto. Si Otto, na wala na sa kanyang katinuan, ay hinamon si Pierre sa isang tunggalian pagkatapos ng huling klase at kung hindi siya sisipot, nagbanta si Otto na paparusahan siya. Sinadya nilang gawin ito kay Pierre upang kainisan ni Pierre si Eric. Tiyak na hindi tatayo si Eric na panoorin lang ang kanyang matalik na kaibigan na pinagtutulungan ni Otto at ng kanyang mga alapores. Pagkatapos nito, isusunod nila si Eric, nang sa ganon wala ng estudyanteng susuway kina Otto at Gustav. Nang gabing iyon, napilitan si Pierre na tanggapin ang hamon ni Otto. Isa-isa nang dumating ang mga kabataan, habang sina Otto at Gustav ay napapaligiran ng kanilang mga tagasunod. Sinubukan ni Pierre na labanan si Otto, pero tulad ng inaasahan ay walang binatbat si Pierre dahil hindi talaga siya sanay sa pakikipag-away. Madaling bumagsak si Pierre sa lupa sa ilang suntok lang mula kay Otto. Huli na nang dumating si Eric, at tanging nadatnan niya na lang ay ang bugbog sarado niyang kaibigan na nakahandusay sa lupa. Dinala ni Eric si Pierre sa kwarto at ginamot ang mga sugat nito. Pagkatapos ay pinagpahinga niya si Pierre at lumabas na ng kwarto. Nagkita silang muli ni Marja at may nangyari sa kanila hanggang sa sumapit ang umaga. Kinaumagahan, si Eric, na nag-aalala sa kalagayan ni Pierre, ay agad na bumalik sa kanyang silid. Nagulat si Eric nang hindi niya na natagpuan doon si Pierre. Wala na rin doon ang mga kagamitan ni Pierre, nagpapahiwatig na umalis na ito at hindi na babalik pa. Nag-iwan lamang ito ng liham na humihingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pag-alis. Sinabi ni Pierre na mabuting kaibigan niya si Eric at pinayuhan siyang wag sumuko at patuloy na labanan ang pagiging arbitraryo ni Otto at ng kanyang mga alapores at sugpuin ang mga kawalang katarungang kadalasang nangyayari sa paaralang ito. Bumangon si Eric at planong ipakita ang tunay niyang pagkatao. Desidido siyang maghiganti kay Otto at Gustav, pati sa kanyang mga alapores dahil sa kanilang malupit na pagtrato sa kanyang kaibigan at sa iba pang mga estudyante. Pumunta siya kay Gustav sa dining hall at hinamon silang magtunggali sa arena sa loob ng 1 oras. Si Eric, na nag-iisa, ay nilabanan sina Gustav at von Schenken na ang postura ay mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit ang dalawang batang delinkwente ay puro sat-sat lang ngunit wala talaga silang binatbat kay Eric. Si Eric, na isa ring delinkwente, ay nagawa silang ibagsak ng walang labis na pagsisikap. Si Otto na nanonood ay gulat na gulat dahil nagawang talunin ni Eric ang kanyang pinakamakapangyarihang kampon. Pagkatapos sinabi ni Eric kay Otto na siya ang susunod na target ni Eric. Sumunod, pumunta si Eric sa kusina ng paaralan upang hanapin si Marja. Isang babaeng empleyado ang nagsabi kay Eric na umalis na si Marja sa paaralan dahil siya ay natanggal. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang isang sulat mula kay Marja. Nalungkot si Eric sa biglaang pag-alis ni Marja, tulad ni Pierre. Nahuli ng isa sa mga alapores ni Otto si Eric na kinuha ang sulat mula sa isang babaeng empleyado kaya agad niya itong sinumbong kay Otto. Pagkatapos ay sinugod niya ang silid ni Eric at inutusan ang kanyang mga alapores na halungkatin ang mga kagamitan ni Eric. Nakita nila ang sulat mula kay Marja. Binasa ito ni Otto at sa wakas ay nalaman niyang may lihim na relasyon sina Eric at Marja. Dahil dito ginamit ni Otto ang sulat para patalsikin si Eric sa eskwelahan. Agad niyang ibinigay sa principal ang ebidensya ng malalang paglabag. Tinawag ng principal si Eric at pagkatapos ay pinatalsik na siya sa paaralan nang walang anumang pagsasaalang-alang dahil nakagawa siya ng mabigat na kasalanan. Malumanay na tinanggap ni Eric ang kanyang parusa. Gayunpaman, hiniling niya sa punong guro na ibalik ang liham mula kay Marja dahil iyon lamang ang alaala niya. Tumanggi ang prinsipal at inilagay ang liham sa isang drawer. Ngayon, binalak ni Eric na maghiganti kay Otto sa lahat ng kasawiang nangyari sa kanya habang nasa Stjärnsburg. Sa bagay, expelled na rin siya sa eskwelahan, kaya pwede niya nang gawin ang lahat ng gusto niya kay Otto. Hinanap niya si Otto at nakita niyang naglalakad ito sa kakahuyan ng mag-isa. Agad niyang kinumpronte si Otto at binantan ito gamit ang patpat. Pinaluhod niya si Otto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinunod agad ni Otto ang kanyang utos. Si Otto, na mukhang natataranta, ay nag-alok kay Eric ng $10,000 para hindi siya nito patayin, pero tumanggi si Eric. Nang si Eric ay naghahanda ng atakihin si Otto, labis itong umiyak na parang bata, nakiusap siya kay Eric na wag siyang patayin pagkatapos ay sumuka sa sobrang takot. Hinawakan ni Eric ang mukha niya at sinabing hindi niya ito papatayin dahil naiiba siya kay Otto na mahilig mang-api sa mahihina.
Bumalik si Eric sa paaralan para mag-impake ng mga gamit. Sa kanya naalala si Gunnar na nagsabing pwede siyang kontakin ni Eric kung magkakaroon siya ng problema sa paaralan. Agad na tinawagan ni Eric si Gunnar at hindi nagtagal, dumating ang abogado sa Stjernsburg. Matapos sabihin kay Gunnar ang kanyang problema, lumapit si Eric sa principal na nakikipag-inuman kasama ang mga guro sa kanyang silid. Nakiusap si Eric na wag siyang paalisan sa paaralan at ibalik sa kanya ang liham ni Marja. Sa una ay tumanggi ang punong guro, ngunit pagkatapos ay pumasok si Gunnar sa silid at nagbanta na isa sa publiko ang mga katiwalian at kulturang pambubuli sa mga mag-aaral dito sa paaralan. Dahil dito wala ng choice ang principal kundi pagbigyan ang lahat ng hiling ni Eric at i-dissolve ang student council na pinamumunuan ni Otto. Malaki ang pasasalamat ni Eric kay Gunnar dahil makakabalik na siya sa pag-aaral at naibagsak na rin ang autoritarya na pamumuno ni Otto at ng kanyang mga alapores. Si Eric ay gumugol ng kanyang mga araw sa paaralan ng mapayapa hanggang sa araw ng kanyang pagtatapos. Ang kanyang ina ay labis na ipinagmamalaki siya dahil sa tinupad nito ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi pa rin masaya ang stepfather niya dahil nakakuha si Eric ng mababang grado pagdating sa kanyang attitude assessment. Habang naghahanda ang stepfather niya na hampasin siya, sa puntong ito lumaban na si Eric at sinabing ito na ang huling pagkakataong magkakaroon ng karahasan sa bahay na ito. Pagkatapos ay pinalayas ni Eric ang kanyang stepfather. Maya-maya, sa wakas ay nakita muli ni Eric si Pierre na papunta sa Geneva upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nangako silang magkikita muli balang araw at dito na nagtatapos ang pelikula.